Puro pagmumura ang ginagawa. Puro pagbabanta, puro pagpapahiya ang ginagawa po doon sa mga hindi magbayad. Minsan isang araw lang ho hindi nakabayad, katakot-takos na pagmumura at pagpapahiya. Hi mga ka-Insta Review! Ito na naman tayo sa isa na namang napaka-importanting usapan, lalo na sa mga kababayan nating nahihirapan sa buhay at napipilitang umutang online. Sa panahon kasi ngayon, isang click lang sa app, pwede ka nang umutang, pero ang kapalit nito, minsan hindi lang interest ang pinapasan mo, kundi kahihiyan, takot at minsan buhay pa. Kwento ng mga nabiktima, pananakot, exposure sa social media, pagbabanta sa pamilya. May bagong panukalang batas na ngayon sa Senado na siguradong makakapagbigay proteksyon sa mga borrower laban sa mga abusadong online lending apps. Ito ang tinatawag na Fair Debt Collection Practices Act na isinulong ni Senator Sherwin Gatchalian, at kung may papasa ito bilang batas, magkakaroon na ng malinaw na parusa ang mga online lenders na nanghaharas, nananakot at naninira ng pagkatao ng mga mangungutang. Kagaya ho ninyo, marami rin ho kaming natanggap na mga complaints dahil yung mga nagpapautang, hindi lang nagpapautang, inaalok pa sa pag-uutang. Kumbaga, ginagawa nilang madali para umutang. Pero kung ikaw ay kumagat doon sa utang, una, papatawang ka ng almost 50% na interest rates and deductions. Wala hong financial institution na nagde-deduct po ng 50% on interest rates and deductions. And pangalawa, isang araw ka lang kung hindi magbayad, katakot-takot na pananakot, kagaya ng sinabi nyo ang ginagawa. Pagmumura, pinapahiya sa komunidad, meron ho kaming reports na pinapadalan po ng corona ng patay, pinapadalan po ng bala, para ho puwersahin na magbayad. Mr. Chairman, with your permission, may mga konting slides. Pero bago niyan, So napakadaling ho manloko para umutang ang tao. Magte-text lang, tapos approve na po yung loan ninyo. Kaya yung mga tao, Mr. Chairman, kumakagat dito sa mga utang na ito. Pero pag hindi ka makabayad, ito po yung mga text sa slide 3 na nakita ho namin. Puro pagmumura ang ginagawa. Puro pagbabanta, puro pagpapahiya ang ginagawa po doon sa mga hindi magbayad. Minsan, isang araw lang ho hindi nakabayad, katakot-takos na pagmumura at pagpapahiya. Kaya, Mr. Chairman, dahil ho dito sa mga ganito, nag-file nga ako ng bill, ang tawag ho dito yung Fair Debt Collection Act, kung saan importante rin na maningil at karapatan rin po ng mga nagpautang na maningil. Pero dapat nasa tama at wastong pamamaraan yung paniningil at makatarungan yung paniningil po ng mga nagpapautang. Hindi ho natin sinasabi na wag na magbayad yung mga umutang. Ang sinasabi lang ho natin, dapat makatarungan, wasto at legal yung pangongolekta. Hindi ho yung pananakot at pagbabanta po sa buhay. Bakit ito mahalaga sa atin? Alam nating lahat ang hirap ng buhay ngayon, maraming Pilipino ang napipilitang umutang sa mga online lending apps dahil sa biglaang gastos, emergencies o kakulangan sa sweldo. Pero ang masakit, imbis na tulungan ka ng mga apps na ito, ginagawa ka pa nilang parang kriminal kapag di ka agad nakabayad. Yung iba, tinatawagan araw-araw, minumura, pinopost sa Facebook, pati pamilya mo dinadamay sa panghaharas. May mga kwento pa nga na iba dahil sa sobrang pressure at hiya sa mga pinaggagawa ng mga loan apps collector. At ito mismo ang binanggit ni Senator sa kanyang panukalang batas. Ano nga ba ang nakasaad sa Fair Debt Collection Practices Act? Ayon sa panukalang batas na ito, bawal ang pananakot. Hindi na pwedeng takutin ang borrower gamit ang mga banta gaya ng ipapapulis ka namin. Di ba yun yung madalas na sinasabi ng mga kolektor? Ipakukulong ka namin, ipapahiya ka namin sa social media. Bawal na harassment din, hindi pwedeng tumawag ng paulit-ulit, mura ng mura, or murahin ang borrower. Gamitin ang mga kamag-anak o kaibigan para ipahiya ang nangungutang. Bawal din ang paggamit ng profane language o pagmumura. Bawal i-publicly disclose ang pagkautang ng isang tao. So, hindi ka pwedeng i-post online, hindi rin pwedeng ipasa ang info mo or ipasa ang info mo sa iba para lang mapahiya ka.
Ano nga ba ang parusa kapag nilabag ito? Kapag ang isang online lending company o collector ay napatunayang lumabag sa batas na ito, may multang hanggang 60,000 ang bawat offense at hindi lang yon. Maaari rin silang masuspend o tuluyang ipasara ang operasyon ng loan app na yon kung patuloy ang kanilang pang-aabuso. Sabi nga ni Senator, hindi kasi makatao ang paniningil ng may pananakot at pang-aabuso lalo na sa mga mahihirap nating kababayan na kapit sa patalim kaya nangungutang. So totoo naman talaga ito at sino ba naman ang gustong mangutang kung may iba namang paraan or may iba namang pinagkakakitaan. Pero sa hirap ng buhay ngayon, maraming Pilipino ang walang choice, kaya dapat yung mga nagpapautang online, dapat may puso rin sila. So, ang nangyayari kasi, isang click lang, may utang ka na. Tama nga si Senator, isang click nga sa app, pwede ka nang umutang, pero bakit ganon? Ang daling umutang, pero napaka-traumatic naman maningil. So, halimbawa, may utang ka na 1,500, due date mo bukas, nagka-problema ka, hindi ka nakabayad, kinabukasan, puno na ng tawag at text ang cellphone mo. Hindi lang ikaw, pati nanay mo, kapatid mo, pinsan mo, best friend mo, tinatawagan din. May iba pa na pinopost ang picture mo sa group chat, maging sa Facebook, Messenger blast. Ang tanong, legal ba to? Diba? Sa dami ng bagong panukalang batas, hindi na ito legal. Kung maipapasa ito, lahat ng ganitong uri ng paniningil ay may katumbas na parusa. At kung ikaw ay biktima, pwede ka nang magsampa ng reklamo laban sa loan app o debt collector. At syempre, paano ito makakatulong sa mga borrower? So kapag kasi naging batas ito, mas magkakaroon ng respeto sa mga borrower. And hindi ka na ituturing na parang criminal dahil meron kang utang na 1,500 pesos lang, di ba? Mas magkakaroon ng due process kung may atraso ka, may maayos na proseso para maningil, hindi pang haharas. Mas mapoprotektahan ang mental health ng mga Pilipino. Hindi na sila matatakot na umutang sa lehitimong paraan. Pero ang tanong ng iba, paano kung talagang hindi nagbabayad ang borrower? Magandang tanong nga ito kasi hindi naman ibig sabihin ng batas na ito na hindi ka na pwedeng singilin. Pwede ka pa rin singilin, pero dapat sa tamang paraan. Ang paniningil ay dapat maayos, may respeto, walang pananakot, walang pagmumura at walang public shaming. Kung hindi kasi nagbayad ang borrower, pwede kang dumaan sa legal na proseso gaya ng small claims court, demand letter o collection agency basta sumusunod nga sa batas. At paalala rin sa mga borrower, ang batas na ito ay hindi excuse para hindi magbayad ng utang. Obligasyon pa rin natin na bayaran ang ating utang sa tamang panahon. Pero ang punto ng batas ay may utang ka man, tao ka pa rin, may karapatan ka pa rin. And binanggit pa nga ni Senator Gatchalian yung real life story talaga ng isang kwento nga ng isang lalaki na nagkautang siya sa isang online lending app pero dahil hindi agad siya nakabayad ay tinakot siya, hinaras at pati pamilya niya ay dinamay. Sa sobrang hiya, pressure at takot, nagpakam siya. So isipin mo yon, isang buhay na nawala dahil lang sa kakulangan ng batas laban sa pang-aabuso ng paniningil. Kaya nga, napaka-importante ng batas na ito, hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol din ito sa dignidad ng bawat mamamayang Pilipino at tungkol sa karapatan ng bawat Pilipinong nangungutang na tratuhin ng may respeto. So paano kung maipasa na ito? So kapag naging batas na ito, lahat ng online lending app ay kailangang sumunod sa bagong patakaran. Kapag may lumabag, pwede na silang kasuhan at syempre mas magiging kampante ang mga borrowers na hindi sila haharasin. At higit sa lahat, syempre, mapoprotektahan ang mga pamilya laban sa psychological at emotional damage. So, sino ang sakop ng batas na ito? Syempre, lahat ng debt collectors, lahat din ng mga lending apps, at lahat ng mga nagpapautang na gumagamit ng harassment tactics. Ang halimbawa ng bawal kapag ang batas na ito ay naipasa na ay yung pag-post sa Facebook ng borrower na may utang ka, pag-text sa nanay mo na may utang ang anak mo, bayaran mo, pagtawag ng paulit-ulit hanggang madaling araw, pagsisigaw sa borrower, pagmumura habang naniningil at pagbabanta na ipapapulis ka agad. Lahat ng yan may katumbas na multa o parusa.
Kaya kung ikaw ay biktima ng harassment ng loan apps, abay magsimula ka ng mag-documents mga ka-Insta Review. I-screenshot mo ang messages, i-save ang mga pangalan ng collectors at kapag naipasa na ang batas na ito, pwede ka nang magreklamo at basehan ka na. At para naman sa mga online lending companies, kung kayo ay legit, sumusunod sa batas at marunong rumespeto sa mga borrowers, ay wala kayong dapat ikatakot. Pero kung kayo ay gumagamit ng pananakot, pang-aabuso at panghihiya, oras nyo na para magbago. Dahil nga may batas na darating para sa inyo. Kaya nga mga ka-Insta Review, ang utang ay hindi kasalanan, pero ang pang-aabuso habang naniningil yan ang tunay na kasalanan. Again, salamat sa tulad ni Senator Gotch, may malasakit sa mga ordinaryong Pilipino at sana maipasa na itong batas na ito. May hustisya, may respeto at may proteksyon para sa lahat ng borrower. Kung ikaw ay nakakaranas ng harassment mula sa isang loan app, i-share mo ang kwento mo sa comment section at tulungan natin ang isa't isa. I-spread natin ang awareness para wala nang ibang mabiktima pa. So huwag kalimutang i-like din, i-share at i-subscribe para sa iba pang update tungkol nga sa mga loan apps, financial tips at consumer protection. Maraming salamat sa panonood, ingat palagi and see you sa next video mga ka-Insta Review at tandaan, ikaw ay may karapatan. Bye!